What's up mga kaidolo, at ako'y nagbabalik at i-explain ko na naman sa inyo itong harness na to. Bale, ito yung harness ng input and output modules natin. Bale, ito yung harness ng mga injection, speed sensor, oxygen sensor, lambda sensor or oxygen sensor, yon. Tapos TPC, throttle position sensor, dito lahat yun. Yung mga sensor natin, mga injection, itong wire na ito, dito to nakakabit. Tinanggal ko na. Ayan. Explain ko sa inyo. Bali dito sa una, etong may 3 pin. 3 pin connector. Oops. May black and white dito. Ayan, black and white. So, bali pag tinest-tester nyo to, may distribution itong 12 volt supply. Itong black and white. Tsaka na tayo dito. Dito muna tayo. First of all, dito tayo sa injection. Injection. Yan, injection. Hanggalin nyo natin. Yan. Injection. Pagka-on mo sa susian, mag-on yung mag-on yung supply ng 12 volts dito sa injection. Ito yung black and white, may 12 volt supply ito pagka-on mo sa susian. At ito naman yung pink blue na medyo kupas na kasi nga 5 years na itong motor ko, matanda na ito. Ayan, yan yung kinokontrol ni ECU. Ito papunta itong ECU. Yan, pink blue dito, pink blue. Yun, may pink blue. Ayun, nandun sa malaki na pin. Pink blue. Papunta yung ECU. Yan, pink blue. Papunta yung ECU, yung pink blue na yan. Bali yan kung kinokontrol, binibigyan niya ng PWM signal, ang pulse width modulation based on ignition timing. Yan. Pwede ka rin kumuha ng supply dito sa may injection 12 volts. Bali dito kasi ako kumukuha ng supply para mai-on yung speed spark open looper. Bali yung air fuel ratio kasi di ko na ginagamit yung yung dating oxygen sensor na sa ilalim. May oxygen sensor doon sa may tambotso. Ito kasi ginagamit ko. Bali ako na yung nagko-control ng air fuel ratio. Hindi air, bali fuel ratio lang. Hindi na naman nagko-control ng air yan. Bali fuel ratio yan. Yan. Dito ako kumukuha ng supply, injection, tapos yung ground dito. Papunta yung dun sa ko, module. Bali nagja-jumper lang ako kaya may mga wire ditong hindi kasama. Yan. Tapos dito naman tayo dito sa IDLE or itong stop. IDLE stop. May siya. Magtataka kayo bakit dalawang wire lang. Yan. Positive lang. Tapos ito. PWM signal din to. Gino-control din ito ni ECU. Bali may step motor kasi dyan na maliit na para i-block yun yung hangin. Para hindi makapasok yung hangin. Tapos yun. I-block niya yung source ng parang water jacket na lang yung dadaanan ng hangin. I-block niya para mag-stop. Pero pag throttle nyo nang balik, i-reading niya ni ECU. Tapos yun, dali lang yung timing. Under naman motor nyo. Bali i-block dito yung hangin. Tutusukin lang yung parang yung may spring. Yan, ideally stop. Papunta rin yung ECU yung kulay, kulay nga ba nito? Orange, yung orange black. Tingnan nyo natin. Orange black.
Basta andyan yan, orange black. Testerin nyo using continuity test kung may putol ba. Kung dito ka mag-check, basta may engine failure dito, may blink blink, tapos check mo dito bawat linya kung may putol ba. Continuity test lang mga kaidolo. Tapos dito din continuity test galing dito sa harness na to tsaka papunta dito kung may putol ba. Yun usually kasi sira yung mga putol ng wire, open circuit or short circuit. Yun, ideally. Tapos ito mga kaidolo, itong TPS, throttle possession sensor. Ito yung wire nya, may orange green, ano ba to, medyo blur, orange green, green orange, tapos yellow blue, tsaka yellow orange. Itong green, bali yung green is the ground, and ito yung ano, yellow orange yung positive voltage nya. At tapos ito yung sa center is the pointer, ipo-point nya. Pag ikot mo nito, mag-a-act ito as potentiometer. Pag iikot mo ito, bali dito kasi may module, kasi may ano kasi dito parang potentiometer sa loob, i-drop yung voltage to down to up, depende sa throttle position nyo. Tapos bali double purpose na ito, magbibigay hangin, tapos magbibigay rin ng position. Magbibigay hangin, magbibigay rin ng position. Nire-reading ni ECU yan. Kaya TPS, throttle position sensor. Bali pointer yan nasa center. So voltage going up and down. Ano dito tayo muna. Ito sa coolant temperature sensor. Yan ang nagde-detect ng temperature ng coolant. Kaya pag nag-overheat o sobrang init na ng coolant, o hindi nyo na malaya, naubos na yan dyan o dito, kaya sobrang init, bali binaklas nyo to, tapos puno pa dito, tapos pinatakbo nyo, bali na drain to dito, tapos taka kayo, puno pa dito. Pagkatakbo nyo nung malayo, nadidrain lahat ito, tapos nagkulang na yung coolant nyo, tapos umiilaw na dito sa may temperature ng pula. Yun usually nang nangyayari, kasi yung pagkatanggal ng magneto nila, tapos nakalimutan nilang dagdagan iyan, kaya umiilaw yun. Ito yung coolant temperature sensor. Yan. Anong kulang yan? Dalawa lang kasi yan. Magbe-base din yan sa voltage gap, voltage. Tumataas voltage pag umiinit ata. Yun. Ano yun? Kulay na yun? Ground, green orange, tapos white, pink. Green, orange, tsaka ito nga yung white, pink. Ito, tapos yung green dito, green orange. Yan, green orange. Tapos dito na naman tayo sa, at saka dito rin pala kaidolo, andito rin yung yan, lambda sensor or oxygen sensor. Ito yung wire na pinutol ko kasi hindi ko na ginamit. Ito yun, ito yung mga kaidolo, oxygen sensor yan. Yan, reading voltage. When voltage goes down, I think it means reach. Yeah, i-reach niya yung timpla ng pag voltage yung medyo yung magkukulang ata, yung nire-reading niya yung
exhaust ba, exhaust ng ano, ng engine, nire-reading niya kung mas marami ba yung hangin, kung mas marami ba yung gasolina, rich and ano, yun, yan yung nire-reading ni ECU, kung kailan niya i-reach o kailan niya ililin yung mixture ng air fuel ratio nyo. Diyan siya nagre-reading. Yun talaga ba mga FI, may oxygen sensor or fuel ratio efficiency. Dahil sa efficiency, dali nyo mag-init ng makina nyo, kaya may coolant yung mga FI usually. Kasi fuel, pag rich naman, hindi masyado nag-iinit yung makina nyo, kaya nire-reach ko yun, ginamit ko yung speed spark. Laki buga gasolina, may pera kasi. Joke lang. Yun yung lambda sensor o oxygen sensor. Tapos nandito rin yun sa harness na to, yung ano natin, itong ano yun, coil, ignition coil. Kinokontrol din yan yung ECU. Yun, ignition coil, kinokontrol din yan yung ECU. Nasa harness din to, may ground, body ground na din yan dito sa harness na to, sa mga ano natin module. Tsaka ano, dito rin sa ating speed sensor, explain ko sa inyo itong speed sensor. Dito yan sa ibulo. Yan, bali nilipat ko yung wire, nasunog kasi. Yun nga, pinasubmarine ko kasi ito sa bagyong Odette. Nandito yung speed sensor mga kaidolo, hindi ko na lang tinanggal. May ano ito kaidolo, 3 wire ata to. Ayan, iba na kulay. Basta speed sensor yan, may ano yan, 3 wire. May 3 wire. Ano kasi yan mga kaidolo, pag ito naputol mga kaidolo, pag ito naputol, magtataka kayo, pagka switch on nyo ng susian, hindi na tumutunog yung ano, yung engine pump. Kasi nga, baka imamanipulate nyo mga kaidolo, putulin nyo ito, tapos hindi na tatakbo yung gauge ng ano, ng kilometers ng takbo nyo, ilang kilometers, tapos ibebenta yung motor nyo sa mahal na halaga kasi nga bagong putol pala. Kaya nakaprogram ito na dapat konektado talaga ito, kaya talaga ito para maano rin, ma-monitor din ni ECU yung takbo. Yan, konektado rin ito, kaya hindi talaga nag-umaandar yung ano. Dinidetect kasi yan ni ECU na pag ito putol, huwag paandarin yung engine pump, fuel pump. Yun, ito yung speed sensor, ito yung nagko-control. Usually sa mga engine ito, pag inalagyan niya ng switch itong PWM signal na ground ito, yung green ata, yung green, nilalagyan nila ng switch. Pag katakbo nila ng 100, isi-switch off nila. Tapos anong motor ba? 200cc na motor ba ata yun? Ano yun? Nakalimutan ko kasi. Pag abot nila ng 100, isi-switch off nila yung ano, para hindi na ito maglo-close loop ng ECU. Hindi niya madidetect na sumobra na sa, umabot na sa ano, sa limit niya. Kaya matatanggal yung limiter niya. Nilalagyan niya lang switch pag takbo. Tapos nilalagyan na lang nila ng ano, speed meter na ano, gawa-gawa lang speed meter para ma-monitor nila kung ilan yung takbo, kung gumagana nga ba yung speed limit remove. Nilalagyan nyo ng switch pagkatakbo nila, yung mga 200cc. Yun kasi yun lang, ito lang yung mga module niya. Babalik ko lang, injection, IDLE, tapos ito TPS sensor, ito coolant temperature sensor, tapos saka na yung iba kasi yung harness. Ayan, injection, tapos lambda sensor or oxygen sensor, tapos ilalim yung konektado sa harness, yung konektado lang sa harness na yun. Tapos dito
ignition coil, konektado sa harness din. Yun. Tapos may dalawang harness pa tayo, diretso na lang tayo kaidolo. Ito yung harness nito. Yung harness na ito ay papuntang magneto stator coil. Yan, itong tatlo na to, south, north, south, tsaka west, north, south, west, or U phase, V phase, taka W phase. Ito yung mga kaidolo, yung tatlong wire konektado sa stator na nire-rectify ng belt and rectifier natin sa nasa ECU na magbibigay power sa battery, magre-return back ng power sa battery natin, magcha-charge up yung battery natin. May belt and rectifier kasi itong ECU natin. Kasama na nito itong ating utang paloob ko. Kasama na rin ito yung itong pulser natin, itong pulser. Ayan, yung nakatutok sa magneto natin. May wire ato, 5 ata to. 5 ito to. Ito dito. Yan sa pulser natin yan. Punta yan dito. Asan na yon? Yan. Etong wire na ito ata. Etong wire na to. Itong mga wire na ito. Sa pulser yan ito. Itong mga wire. Diyan, papunta rin yung ECU. ECU tsaka ECU, tapos dito. Yan yung tinatawag na crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor. Yan. Crankshaft. Kung kailan magka-combustion. Fire before top dead center. Yan. Yun yung nakatatak sa magneto. Yan, ilang degree, ganyan. Yun yung gamit ni crankshaft position sensor. Tapos susunod naman ay itong harness na ito. Ito. Taillight, yun, taillight. Tapos itong brakes, switch, side stand switch. Bali, kinumbinar ko na. Bali, dinayre ko na kasi nadisgrasya ko. Yan, tapos nasira yung yung side stand. Kaya hinugot ko na, tapos dinugtong ko na lang itong wire na to. Dinugtong ko na lang. Wala na itong side stand switch. Dinugtong ko na lang, naka-on state na yan. Naka-on state na yan. Wala na akong side stand switch. Dinugtong ko na. Dito rin yan sa harness na to. Yan. Bali, tail light, signal light, yan nandito sa harness yan. Tsaka fuel pump, yan. Diyan yun sa harness na yan, fuel pump. Yan. Bali dito sa fuel pump yan, may 4 na wire. Bali yung 4 na wire, ito yung power supply. Yung black white, tapos ang itong isa naman is yung PWM, ito ng brown yellow ata yung nagbibigay PWM signal patungong fuel pump kung ilang pressure na ibibigay, ilang pressure. Yan, tapos ito yung dalawang ito naman, yung green tsaka yellow ata, ito ata yung sa float switch kung hindi ako nagkakamali, sa float switch. Tapos ito yung dinidetect dito kung ilan na lang yung gas, ilan na lang yung gas nyo. Yan, sa float switch taka sa pressure ng pump. Yan, kung yan ito yung power supply ng pump. Dalawa yung kasi yung pares yan. Yan yung tail light, signal light, stop light. Hindi ito yung sa harness na to. Yan. Tsaka kasama na rin dito, connected din to sa ECU guys ha. Ito yung side stand switch, connected din yan sa ECU. Yan yung dinalagyan nila ng relay remote. Yun pag ninakaw motor nila, yan yun.
Yun, sa side stand switch, nilalagyan nila ng relay. Pag ninanakaw motor nila, ino-on ngayon yung remote. Yun, mamatay yung motor. Kasi yun nga, yung side stand switch is naka-turn on. Yun lang mga guys. Tapos, yun lang ata. Sige, iisahin ko. Tail light, signal light, stop light, dito sa harness na to. Tsaka brake switch. Tsaka CKP sensor, crankshaft position sensor, tsaka stator, power supply. Itong stator, ito yan. Stator, yan. Itong harness ito. Ito pala. Saan ba yun? Ito. Itong harness nito. Bali iba yung harness nito sa dito. Ito yung harness na sa galing stator. Kasi dito nagsama na yung hindi nga pala, iba nga pala. Kaya itong harness ito, single lang to, papunta itong ECU. Ito yung galing stator, single. Tapos yung ito naman, papunta dito. Punta dito. Sa bali nagsama na dito yung tail light, signal light, stop light. Dito sa natin, crankshaft position sensor, tsaka itong side stand switch. Yan, nagsama na sila dyan. Yan, punta yan dito. Yun. Tapos dito na naman tayo sa remote module. Yan, remote module. Ito yung tumutunog speaker. Napaka speaker na napakaliit. Titit. Ganun. Ito yon. Tapos ito yung mga wires. May ground, may power supply, may connected ito sa ECU pala guys. Connected nga ba o diretso na nagkukuha ng supply. Tingnan natin guys, parang diretso na ata to, sinusupply ng battery to. Pag diretso ba, ang daming wire. Oo nga, black. Oo nga, kaya madami yung wire kasi connected din to sa yan, tingnan nyo, may orange. Yan, orange white, connected din yan sa signal light. Kasi pagka on nyo ng remote, magbibigay ito supply ng signal light, yung dalawa, left turn and right turn. Yan, bibigay ito signal ng left turn, right turn. Tapos ito mga ground. Tapos itong yung blue, magbibigay din ito ng signal pagka on nyo ng remote. Magbibigay ito signal dito sa blue wire papuntang speaker na maliit. Ground yan. Pwede naman kayong maglalagay ng relay kung bang idadagdag nyo sa mga accessories nyo or mga microcontroller like Arduino. Idadagdag nyo mga bali ikukombina nyo, kayo na bahala kung anong gusto nyo nangyari sa motor nyo, gawin yung robot. Yan, may black, yan yung nabibigay voltage sa lahat. Yan, wala yung connectado sa ECU. Ito, pwede nyo tong tanggalin kung gusto nyo, bahala kayo. Yan lang naman. At ito yung sa headlight, sunog rin. Ito yung sa headlight wires. Ito yung kinokontrol. Ayan, mga headlight wires. Yan. Guys, salamat. Sa susunod na naman.